Hello, magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po ulit si Deo Durano. Hingi lang po sana ako ng kunting lambing mga kababayan. Pa-like naman po, share at subscribe to my YouTube channel, Deo Durano TV 2.0. Magbabalik po tayo sa ating vlog mga kababayan. Pasasakitin na naman natin ang mga nanunungkulan sa gobyernong ito. Na walang iba kung hindi ginagawa nila araw-araw, imbis na pagsilbihan tayo, pinagpepestahan ang pera ng bayan. Pasasakitin natin ang mga switik, salot, mga kuratong, mga magnanakaw sa gobyernong ito na walang ginawa kung hindi pagpestahan ang pera ng bayan, mga kababayan. Nakakalungkot mang isipin na hinalal natin sila para maglingkuran at ayusin ang ating bayan, walang ibang ginawa kung hindi pagpestahan ang pera ng bayan, mga kababayan. Nakakalungkot pong isipin. Kaya na po, may lindol na naman po sa Davao Occidental. Kawawa na naman po ang ating asa naman kaya ang presidente natin? Alam kaya niya na may lindol ngayon sa Davao Occidental, mga kababayan? Saan kaya ang presidente natin, mga kababayan? Yan, pasasakitin lang po natin ang kanilang mga switik dito sa gobyernong ito. Mga magnanakaw, mga demonyo, mga anak ni Satanas, mga kababayan. Yan ang ating Pakinggan lang po natin itong interview ni Magalong, mga kababayan. Kasi dito po, ang sinasabi niya rito, para pong nagkasagutan sila ng matindi rito ng yung aso ng Malacanang na si Claire Castro, mga kababayan. Pakinggan lang po natin yung interview niya. Kung bakit siya umalis, o nag-resign ba siya, o talagang pinaalis siya, mga kababayan. Nagsama kami sa PAOK TF under Senator Ting Lacson. We work together. Kaya ako, kilala ko siya. At sigurado akong equally capable siya. O kaya siguro baka mas magaling pa yan sa akin. No? Kaya huwag kayong mag-alala. Gagawin niya yung kanyang mandate. Pe-perform niya yan. Basta importante, huwag lang siyang i-undermine yung kapasidad niya. At bayaan siyang mag-imbestiga. At sana, huwag siyang pakialaman. No? Huwag siyang pigilan. Kasi ang gusto naman natin dito, malaman natin yung katotohanan. So, ibigay yung otoridad sa kanya. Huwag sanang gawin yung ginawa nila sa akin. Pero sino ba pumigil po sa inyo, sir? Alam naman natin kung sino pumigil sa atin. May clue kayo, sir? Meron. Alam ko naman kung sino. Baka bigyan niyo kami ng clue, sir. Huwag na siguro. Sir, ano katindi po yung pumigil sa inyo to the point na kailangan niyo pong mag-resign? Would it have any effect po sa investigation ng ICI? Ay, malaki. Malaki ang epekto. Unang-una, nakita nyo naman, kumbaga parang wala akong karapatang mag-imbestiga. Yun ang message doon sa nilabas ni Yusek Claire na press con niya. Na kumbaga sinabihan ako na wala kang karapatang mag-imbestiga kasi special advisor ka lang. Tapos kung ano-ano pa mga sinabi sa akin. So, pabayaan na natin yan. Ang importante is we're moving forward. At kailangan natin ituloy-tuloy yung mga iniimbestigahan namin kasi sayang na Naka-ready na yung mga yan In fact, siguro just a few days, i-consolidate na lang yung mga ebidensya, pwede na ulit mag-file. Napakarami yan Naka-line up lahat yan. Tapos pati yung sistema, meron ng framework, meron na kaming database. In just a matter of 2 weeks na itayo natin lahat yun. Kaya it's just a matter of General Wasurin, i-improve na lang niya yung ganung sistema. At siguro may mas maganda pa siyang mga framework na gagawin para mas mapadali. Kasi napakarami talaga nito. At kailangan talagang tutukan. At hindi pwedeng, kasi ang ICI, nakatutok sila doon sa mga hearings nila So, sino nag-iimbestiga sa labas? Diba? Kung walang mag-iimbestiga, ano mangyayari doon sa mga kaso sa labas? Nakatutok sila sa mga high profile na mga investigation na ginagawa nila. So, kailangan talagang may gumagalaw sa labas para maintindihan nila. Doon natin sila makahabol. Sir, yung yung ba sa iyo, sir? May kaugnayan ba yun sa hindi naka-live stream, closed door, yung investigations ng ICI? Well, alam mo, ako na mismo nagsasabi sa inyo, walang anomalya yung closed door.
siguro talagang yun lang ang yun lang siguro ang decision nila na talagang ang mga hearing dahil nga we're trying to ferret out the truth, ano? At meron sensitibo na mga nire-release at nilalabas na mga informasyon. Siguro naisip ng ICI na closed door. No? Kasi may mga pagkakataon kasi na talagang mga executive privilege eh. Katulad ko, nung nag-testify ako sa Kongreso, di ba, di ba, open yung hearing. Pero finally, nung may mga tinatanong na sa akin ng mga sensitibong bagay, I requested for an executive privilege, di ba, executive session, para masabi ko lahat. Ganon din yung sa ICI. At ako na mismo nagpapatunay sa inyo na maayos yung proceeding dun sa ICI. Maski nasabi natin, closed door, talagang very credible yun. Kasi nag-attend ako ng hearing eh. Pag wala kaming lakad ni Sec Vince, nandun ako eh. Nag-attend ako. In fact, ako pa nga yung ibang nagsasuggest sila kung sinong iimbitahan. At mayroong pagkakataon pa na inaalam ko muna kung ano yung mga background ng mga imbitahan bago namin talaga isasalang. Sir, Pero Mayor, bakit ba kayo pinigilan? Yung, Bakit ba kayo pinigilan? siguro pinakamagandang tanongin mo dyan, si Yusek Castro. Pero sir, Ano? we want to hear. Ako? Bakit ba kayo pinigilan? Kung ayaw niyo sabihin kung sino, baka pwede niyo sabihin bakit yung kaya ginawa kayo niyo, sir? pinigilan mag-imbestiga. Pati ako nagtataka eh. Baka may Bakit message kayo nagtataka? sa pumigil sa inyo, sir. Ha? Baka may mensahe kayo sa pumigil sa inyo. Ako, sa tingin ko talaga yung sinabi ko na I struck a nerve. I struck a nerve. O kaya several nerves. You know? May Yan mga kababayan, kung tanda naman ang sinasabi nila, mayroon siyang natamaang ugat mga kababayan. Doon sa kanyang pag-iimbestiga, may tinamaan siyang ugat. Kaya pinigilan siya. Sino ba ang ugat na yun mga kababayan? Kasi kung natatandaan mo po, lantaran na pong sinasabi nito na ipakulong, dapat makulong yan si Martin Romualdez. At kasama na si Saldico. Pero, hanggang kay Romualdez lang po ba, mga kababayan? Yung pong inaano niya rito. Kaya po siya biglang nag-resign dyan. Kasi ang pressure po, matindi po ang pressure mga kababayan. Kung pagdudugtungin-dunggin po natin mga kababayan, yung nangyari sa Senado at nangyari sa investigasyon ni Magalong at panawagan ng Iglesia ni Cristo na ilagay ng transparent, kailangan malaman at ituloy ang investigasyon ng Blue Ribbon Committee para malaman lahat kung ano talaga ang totoong nangyari sa flood control. Diba po, mga kababayan? Kung isa-isahin po natin, mga kababayan, unang nagbanggit ng pangalan ni Martin Romualdez ay ang Diskaya. Ano sila ng affidavit, siniwalat nila lahat doon sa Kongreso, kung sino-sino yung mga congressman at sino-sino yung mga kumukuha ng pera sa kanila, sinabi niya lahat, galing lahat sa Kongreso. Pagdating nila doon sa Senado, biglang parang nagbago ang ihip. Kahit yung DPWH, walang binabanggit na congressman. Ang tanging nagbanggit lang ay si Diskaya. Pagdating sa Senado, may nag-text kay Marcoleta, isa sa abogado ni Diskaya, na kailangan daw mayroong mabanggit na senador. Tinanong ang Diskaya, walang binanggit na senador. Ang tinanong, sino nagbanggit? Mga DPWH. Binalik ulit sa Senado ang imbestiga. Nung nabanggit yung pangalan ni Martin Romualdez, nagkapalitan ng Blue Ribbon Committee at saka Senate President. Diba po? Napalitan si Chis Escudero,
napalitan si Marcoleta. Tinuloy ni Lacson. Dahil may lumabas na pangalan doon sa Kongreso ng mga senador, nila Jinggoy, Villanueva, at Chis Escudero, napunta na, pagbalik sa Senado, napunta na lahat ang investigasyon doon sa kasama nilang mga senador. Natanong ba ulit ang mga congressman at sila tungkol kay Saldico at Martin Romualdez? Hindi. Nakapokus na sila lahat sa Senado, sa senador. Biglang may dumating na witness ni Marcoleta na si Sergeant Orly Gutesa. Pinanggit lahat mula sa bahay, sa Villaverde, hanggang BGC, hanggang Forbes Park, hanggang Malacanang. Ano hinahakot? Basura ng pera, mali-maleta. Ang isang maleta, 48 million bawat isang maleta. Saan hinatid? Galing Valle Verde, dinala ng BGC. Pagdating sa BGC, nag-iwan ng maleta, dinala yung mas maraming maleta sa Forbes Park. At mayroon pang dineliver na maleta doon sa malapit sa Malacanang. Ano nangyari sa witness? Wala na. Ano nangyari sa hearing? Wala na. Ito bang nangyayari ngayon bayan? Si Romualdez lang ba talaga? Kung tahi-tahiin mo, si Romualdez lang po ba ang may alam ng lahat? Tulad ng sinabi ni Magalong, maraming ugat siyang tinamaan. Kaya siya umalis doon sa ICC. ICI. Yun ang katotohanan. At sino kaya yung ugat na yun? Si Romualdez kaya? Alam naman natin kung sino yun, mga kababayan. Pero, siguro, ayaw lang nilang magbanggit kasi, siyempre, hirap na. Alam na natin eh. Sino ba? Kasi, napaka-hirap maniwala na yung isang presidente na pumipirma ng budget ng sagaa na walang alam. Sample lang po. Pag kumuha ka po ng building permit, katayo ka ng isang condominium unit, siyempre magpapapirma ka sa mga district engineer. Diba po? Talagay, pag nagmamadali ka, kailangan na po namin yung permit na yan para makapag-umpisa na kami. Talagay mo kaya, pipirma ka agad yung district engineer ng walang SOP? Ang pinag-uusapan natin dito, building permit pa lang. Doon ang pinipirma ng presidente. Trilyon-trilyon pera yun, mga kababayan. Sa tingin mo kaya, walang SOP ang presidente ron? Diba po? Yung simpleng building permit lang, humihingi nga ang district engineer ng SOP. Paano yung presidente hindi kaya niya alam na maraming insert doon? Diba mga kababayan? Simplihan lang natin. Yan po yung katotohanan eh. Kaya mahirap hong maniwala na hindi alam ni BBM itong nangyayari sa bayan natin. Ang masakit pa nito, mga kababayan, sinasabi ng ating presidente na hanggang ngayon kinakausap pa niya yung tatay niya. Di ba po, mga kababayan? Napakahirap isipin ang bakit kinakausap mo pa yung tatay mo ngayon. Di ba? Kaya mahirap, mga kababayan. Sana maintindihan niyo po yung sinasabi ko na mahirap pong paniwalaan na hindi po kasama ang presidente rito. Kaya siguro nag-resign si Lacson sa lakas ng pressure. Hindi niya nakaya yung pressure. Kaya
na umalis siya sa Blue Ribbon Committee. O mga kababayan, hanggang dito na lang po ulit. Ako po ulit si Deo Durano. Don't forget po to like, share, and subscribe to my YouTube channel para po sa mga batang may autism, mga kakob. Paki-subscribe po ng channel ko, Deo Durano TV 2.0 sa YouTube po, mga kababayan. Maraming po salamat.